Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung feud na binuo nitong si Congressman Kiko Barsaga kay Senator Ping Lacson. Sabi niya dito, CTTTO, please investigate the validity of this image of Senator Ping Lacson's private meeting with the Discayas. Okay, so tingnan nyo, this is July 2, 2022, private, ito yung, this is the original picture, okay? So, ang point dito, lumapit ang Discayas kay Ping Lacson for a bid sa kanya, okay? Ayan, evidence, Rodante Marcolecta, Dandil, mukhang latest, okay? Hindi siya latest actually, galing siya sa 2022 na picture, okay? Ngayon, etong si Kiko Barsaga, niratrat niya ng posting si Ping Lacson katulad nito. Sabi niya dito, Ping Lacson and Congressman Roy Loyola must investigated on their connection of the Discayas and the DPWH flood control anomalies. In my opinion, hindi ito isang libelous statement. Although it's very, well, kasi nga, sinasabi lang naman niya na imbestigahan. Wala naman siyang inimputed na crime or defect. Basta sinabi niya lang, imbestigahan. Okay? Wala namang masama doon. Okay? And then ito, ayan, my intelligent network has informed me that a certain senator is plotting to end my life. Okay? Kasi si Ping Lacson kasi may dark past siya. Now, and si Ping Lacson yung pinopost yun ng pinopost. Anyone who can see this will imply or would surmise na baka si Ping Lacson yung tinutukoy niya. Pero, in my opinion, baka kasi nagpapapansin lang si Kiko masyado. Okay. Now, let's go here mga kamads, mga kaibigan, sa post ni Kiko, ni Senator Ping Lacson. Kasi sinagot niya si Kiko rito. Exclusive behind the story behind the photo. Discayas invited Senator Ping to join Davao campaign rally in early 2025. He declined. The end. Okay. Well, totoo naman na si Ping Lacson nun ay tumatakbo under the slate of the Bagong Pilipinas, yung kay BBM, okay? Kaya nga lang talaga hindi maganda yung showing nung Bagong Pilipinas sortie ni BBM nun, okay? And ang mga Discayas din nun is actually tumatakbo din sila against Mayor Vico Sotto. And of course, if you're going against someone with that kind of aura, si Vico Sotto, you need someone like Ping Lacson to at least back up your candidacy. Pero siguro, meron ng mga naririnig, nauulinigan si Ping Lacson dito sa mga Discayas. Gayunman, may malinaw na layon ng pagkalat ng larawan sa social media na sirain ang kredibilidad at reputasyon ni Senator Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon. Facts, kuha ang larawan nung bahaging 2025 bago pa maupo bilang senador si Ping Lacson, okay? Dinala ng isang campaign supporter mula Davao si Freddy Villaroman ang mga Discaya sa opisina para personal na imbitahan ng senator sa campaign rally. Okay, kasi nga sa Pasig to, ito na. Tinanggihan ni Senator Ping Lacson ang imbitasyon ng mga Discaya bilang paggalang kay SP Tito Sotto ng pamangkin ni Mayor Vico na tumatakbo laban sa mga Discaya para sa alkalde ng Pasig, okay, bilang courtesy sa iba pang party list group na sumusuporta sa kanya. Okay, yun naman pala, it's just an invitation to support. Kumbaga para magkaroon ng legitimacy yung claim ng mga Discaya kay Ping, okay? Walang campaign donation o namang uri ng forma ang mga Discaya kay yun naman pala, walang campaign donation. Actually mga Lods, yung campaign donations kasi kailangan i-register mo yan sa Comelec. So may paper trail yan literal. So bago siguro magbintang or siguro mag-post si Kiko Barsaga, maybe the next time he should do is try to post with evidence kasi mas tatanggapin ng tao yon. Kasi ngayon kasi mema na lang talaga, mema post na lang si Kiko. Medyo papansin kasi in my opinion talaga. Pasensya na doon sa mga supporter ni Kiko Barsaga eh. Kasi iba yung maingay ka. Tapos, iba yung may maingay ka at nang iinis ka lang. Iba naman yung may tira ka talaga. 'Di ba? May bitaw ka na tinatawag. Okay? Yun yung kinaiba nila ni Vico. Kasi si Vico talaga, may totoong bitaw yon. When it comes to, kunyari, meron siyang gustong i-debunk, dala-dala niya na lahat ng ebidensya. Kasi itong si Kiko, kasi may comparison naman talaga na nangyayari, ang ginagawa niya, bitaw, salita lang siya ng salita hanggang sa may dumikit, di ba?
Unfortunately sa kanya kay Ping Lacson, pinatulan na siya, 'di ba? Ito ang una at huling pagkakataon na nakakasalamuhan ni Senator Ping Lacson at sa labas ng Blue Ribbon. Hindi kailanman pinaaprubahan o binigyan ng espesyal na pagtrato ni Senator Ping Lacson ang mga Diskaya sa pagdinig ng Blue Ribbon. Basahin ang buong ulat sa comment section. Okay, yan naman pala eh. The fact that is being circulated only means that it intended to besmirch my reputation and credibility. Okay, actually itong wording na to, besmirching and credibility, this is actually very close to, or at least implying or going to libel. Kasi yun yung exact wording nun eh. I should know, di ba? And ito yung galing sa PR team ni Senator Ping Lacson, di ba? Naniniwala ako kay Senator Ping Lacson. Totoo lang. I don't think he has a real horse in this race. Meaning to say, hindi na naman siya tatakbo sa pagka-presidente pagdating ng 2028. Sabi nga niya 'di ba, sagasa na lang sila. Kung sito tatamaan, sorry. And you know what? Pinaupo niya yung testigo ni Marcoleta, yung nakita naman lahat natin yun. Ang chairman ng Blue Ribbon Committee has the power to ultimately stop someone from speaking. Pero he let the person speak. Ganun lang. So is that being unfair? Hindi ba yun yung itsura ng pagiging patas? Ang problema kasi doon sa dinala na testigo ni Marcoleta, medyo mahina naman talaga. Kasi wala siyang corroborating evidence doon sa mga bintang niya. Tandaan nyo guys napakadali pong magbintang. Madaling pagbintangan ang tao at madaling gawan ng storya ang tao, pero mahirap magpatunay. Especially kapag wala na yan sa court of public opinion at nasa korte na yan. That is facts-based and evidence. Okay? So mahirap talaga yon. Anyway, si Kiko Barsaga, tumuloy-tuloy pa rin siya sa mga sinasabi niya. Okay, ayan, sinabi niya na pinagpaplanuhan daw yung buhay niya ng isang senador, blah blah blah. Ito naman, we'll go, worst senators in our country, he is no different from the Discayas. Well, you have to, ayan, katulad niyan. Ang problema kasi dito, marami siyang network ng mga tao na nagla-likes and share dito. Pero again, this is an allegation, di ba? There is no proof of that. In my opinion, Senator Lacson ngayon, at least in the 20th Congress, siya yung isa sa mga nagpapakitang gilas for his fairness, di ba? And ang galing nung expose niya, tandaan natin yung BGC Boys ng Bulacan, nanggaling yon sa privilege speech niya. Kumpara mo yon dun sa privilege speech na ngaw-ngaw ni Chis Escudero, ang layo night and day, di ba? Okay, tas eto na naman, binalik na naman yung Pepsi Paloma case. Ang Pepsi Paloma case po ay matagal nang tapos yan. Matagal na pong sarado yan. Nag-prescribe na po yan. Meaning to say, there is no more legal action na pwede nang gawin dyan. Ano ba ibig sabihin ng prescripted period? Halimbawa po, cyber libel. Ang cyber libel po, nagtatapos yan after 1 year. Kung may libelous statement na sinabi sa'yo ang isang tao, you have 1 year to file it in the courts. Diba? Ito, Pepsi Paloma case, R-word yan, okay? And itong R-word na to ay matagal, may 20 years prescriptive period yan. It is almost 40 years since natapos yung case na yan. So, and napatunayan that yung mga akusado, si Vic Soto and others, ay walang sala, okay? So, let's respect what the court has deemed to this to be i-deem na lang natin siya as done, di ba? Kaso nga lang talaga easy clicks kasi yan di ba? Pag dumilim ang paligid, ang maiisip mo agad ay si Tito ang mga Soto at yung kasiraan nila. Di ba? Laging ina-unearth yan. Lumang tugtugin na yan, Kiko Barsaga. Okay? If Senator Ping Lacson and Tito wishes to silent me, decided to do it quickly. Information can leak at any time. Ano ba yan? Ano na kasi yan parang may pagka-paranoid na. Bakit alam mo, ang pinakamahirap na patahimikin ay yung pinakamaingay at saka may pinakamalaking plataforma. 'Di ba? Hindi naman nila gagawin 'yan just because, 'di ba? Medyo nakakahiya na to, Kiko. Kung ako sa iyo, if you have a case against them, file it sa ombudsman. Meron ka naman, may staff ka naman and your salary grade is very very high since you are a congressman. And hindi lang 'yon. You have generational wealth from being a member of a political dynasty. In fairness naman kay Tito Soto and kay Lacson, siguro yung pamangkin ni mukha namang si Lacson wala siyang any political dynasty unlike ikaw. Now,
Sumagot na naman dyan si Ping Lacson. Ang sabi niya ganon, "Help, is there any veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor." Okay, so it seems to me na may pinatatamaan dito si Senator Ping Lacson. Yung aso daw at yung pusa na meow ng meow. Okay, alam nyo kasi, ang sinasuggest ko naman, especially those people in power, you have the power to affect change in this country. Whether it's good for bad, it's really up to you. Kaming mga vloggers, we are only napakaliit na boses lang namin sa multimedia space or dito sa social media space. Pero ikaw, Barsaga, ikaw ay galing sa isang political dynasty. You can always file cases against these people if you have the evidence, di ba? Tulungan mo yung ICI or better yet, mag-act on your own ka na lang kasi actionable naman yung, since they are public officials, etong mga si Lacson and si Soto, if you have the goods on them, why don't you file it sa ombudsman, di ba? Pwede naman yon. Kaysa mag-campaign ka ng ganyan, smear campaign na sinasabi ni Lacson na besmirching daw, di ilagay mo na lang siya sa tama and wag kang umasa sa court of public opinions na of course yung mga DDS will always gravitate sa'yo. Yun lang naman po yung sa akin for today. I trust in Ping Lacson kasi I think he is very fair dito sa Blue Ribbon community na to. Gege mga lods.